10 araw pa lamang ang nakalipas mula nang tuluyang maputol ang tanikalang gumapos sa kanya sa loob ng 1 dekada. 10 araw mula nang opisyal na naging abo ang apelyidong Suarez na nakakabit sa kanyang pangalan. Ngayon, sa isang maliit at nangungupahang apartment sa Quezon City, sinisimula ni Luz Viminda Reyes o Luz para sa mga kaibigan na pulutin ang mga piraso ng kanyang sarili. Ang sikat ng araw sa buwan ng Marso ay marahang tumatagos sa mga salamin ng jealousy, gumuguhit ng mga pahilis na liwanag sa sahig na linoleum. Sa gitna ng mga nagkalat na karton, abala si Luz sa pagbubukas ng mga ito. Puno ang isang sulok ng silid ng mga kahong hindi pa nabubuksan. Samantalang sa kabilang dako, maayos na nakahanay ang bag at sapatos ng kanyang 10 taong gulang na anak na si Mia. Ang lugar ay simple lamang. May ilang lamat na ang mga baldosa sa banyo at ang pintura sa pader ay may mga bahagi ng natutuklap. Nang unang makita ni Luz ang apartment, wala siyang naramdamang kahit anong pagkadismaya. Sapat na sa kanya ang sinabi ng ahente na maliwanag naman po at laging nasisikatan ng araw. Iyon lang ang mahalaga para sa kanya, ang liwanag. Isang bagay na matagal nang ipinagkait sa kanya sa malaki at malalamig na mansyon sa Alabang. "Mama, saan ko po ito ilalagay?" tanong ni Mia habang hirap na itinutulak ang isang kahong puno ng kanyang mga laruan. Itinuro ni Luz ang espasyo sa tabi ng bintana. "Diyan mo na muna isandal, anak. Mamaya kapag nakapahinga na tayo, sabay nating aayusin lahat." Sinunod siya ni Mia. Habang itinutulak ang kahon, muli niyang inilibot ang kanyang mga mata sa kabuuan ng kanilang bagong tirahan. Malayong malayo ito sa bahay na kanyang kinalakhan, isang lugar kung saan bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan, ngunit puno ng nakakabinging katahimikan. Walang bakas ng reklamo sa mukha ng bata. Ang katahimikan ni Mia at ang walang reklamong pagtanggap nito sa kanilang bagong buhay ang mas lalong nagpapabigat sa dibdib ni Luz. Mula sa isa sa mga kahon, may dinukot si Luz na isang lumang folder. Ito ang kanyang portfolio noong nagtatrabaho pa siya, puno ng mga marketing plan at mga parangal na natanggap niya. Bahagyang kupas na ang pabalat, ngunit ang nilalaman ay nanatiling matingkad, isang testamento ng kanyang talento at pangarap na matagal niyang ibinaon sa limot. Dahan-dahan niyang binuklat ang bawat pahina. Naalala niya ang papuri ng kanyang dating boss nang sabihin nitong napakagaling ng kanyang konsepto. 28 taong gulang siya noon, puno ng pag-asa at buong akala niya ay abot kamay na niya ang mundo. At sa taglagas ng taon ding iyon, nakilala niya si Victor Suarez. "Mama, ano po yan?" usisa ni Mia na lumapit at sumilip sa folder. Ipinatong ni Luz ang portfolio sa kanyang mga hita. "Mga ginawa ni Mama dati nung nagtatrabaho pa ako sa opisina." "Nag-opisina ka po, Mama, o anak? Bago ka pa ipanganak. Bakit po kayo tumigil na patigil si Luz?" Isang tanong na simple, ngunit may bigat na katumbas ng 10 taon ng pagsasakripisyo. Tumingala si Mia, ang mga mata nito ay puno ng inosenteng pag-usisa. Maingat na isinara ni Luz ang folder at ipinatong ito sa ibabaw ng isang kahon. "Kasi iyon ang kailangan kong gawin noon." Alam ni Luz kung gaano kababaw at kasinungalingan ang sagot na yon. Hindi iyon dahil sa kailangan niyang gawin, kundi dahil wala siyang nagawa. Nang sabihin ng kanyang biyena na si Imelda Suarez na isang kahihiyan sa pamilya, kung ang isang manugang ay lalabas para magtrabaho at sinang-ayunan naman ito ni Victor, wala siyang nagawang pagtutol. Kinabukasan nagpasa siya ng kanyang resignation letter. Iyon ay 10 taon na ang nakalipas. Binuksan ni Luz ang kanyang laptop at isang blankong resume form ang bumungad sa kanya. Itinapat niya ang cursor sa bahagi ng pangalan at dahan-dahang nag-type, "Luz Viminda Reyes." Sa paglitaw ng kanyang buong pangalan sa screen, bahagyang nanginig ang kanyang mga pilik mata. 10 taon. 10 taon bago niya muling naisulat ang sarili niyang pangalan para sa sarili niyang kapakanan. Hindi bilang asawa ni Victor,
Hindi bilang manugang ni Imelda, kundi bilang si Luz Viminda Reyes lamang. At sa sandaling iyon, biglang umugong ang telepono niya na nakapatong sa isang mesang karton. Umiilaw ang sa screen. Walang ganang nilingon ito ni Luz, ngunit bigla siyang natigilan. Malinaw na malinaw ang tatlong salitang nakasulat sa screen, Imelda Suarez. Nakita ni Mia ang pagbabago sa ekspresyon ng ina. Dahan-dahan itong lumapit at tumabi sa kanya. Ngunit ang mukha ni Luz ay hindi nagpakita ng kahit anong emosyon. Huminga siya ng isang beses malalim at marahan bago pinindot ang answer button. Hello! Isang matigas at nag-uutos na boses ang pumunit sa katahimikan mula sa kabilang linya. Walang pagbati, walang batingaw ng pangungumusta. Nasa St. Luke's ako. Magpunta ka rito ngayon din. Bayaran mo ang hospital bill at asikasuhin mo ako. Halos 500,000 na yata lahat ng bayarin. Ang mga mata ni Luz ay nakapako sa screen ng laptop. Hindi siya gumalaw. Ramdam ni Mia ang tensyon, kaya't mas lalo nitong idinikit ang sarili sa ina. Sa wakas nagsalita si Luz, ang kanyang boses ay kalmado at formal na tila nakikipag-usap sa isang estranghero. Pasensya na po, pero sino po sila na tahimik ang kabilang linya? Ilang segundo lamang ang lumipas, ngunit para kay Luz, sapat na yon para malaman ang lahat. Alam niyang sa mga sandaling iyon, ang babaeng kinikilala niyang ina sa loob ng 10 taon ay natuliro. Anong sino ako? Ako to, ang biyenan mo. Muling nagsalita si Luz, mas malinaw at mas matatag. Wala po akong biyenan. Ano? Walang utang na loob. Matapos kitang kupkupin ng 10 taon, ibablock ko na po ang numerong ito. Huwag na po kayo nga tatawag ulit. Bago pa man makasagot si Imelda, pinatay na ni Luz ang tawag. Mabilis niyang pinindot ang mga daliri sa screen at idinagdag ang numero ni Imelda sa blacklist. Hindi nanginig ang kanyang mga kamay. Hindi rin kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Ang tanging naroon ay ang tahimik na determinasyon ng isang taong ginawa lamang ang isang bagay na matagal na niyang dapat ginawa. Hinawakan ni Mia ang kamay ng ina. Si Lola po ba yun? Oo, anak. Okay ka lang po, Mama, hinaplos ni Luz ang buhok ng anak. Oo, okay lang si Mama. Isang kasiguraduhan na hindi lang para kay Mia, kundi para na rin sa kanyang sarili. Samantala, sa isang VIP room sa St. Luke's Medical Center, tulala si Imelda Suarez habang nakatitig sa screen ng kanyang telepono. Suot ang patient gown at bahagyang nakasandal sa mga unan, unti-unting humigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang mamahaling cellphone. Sa tabi niya isang nurse, ang natigilan sa pag-aayos ng kanyang IV drip, nagmamasid at nag-aalala sa biglaang pagbabago ng oras sa silid. Biglang bumangon si Imelda. Isang malakas na sigaw ang kumawala mula sa kanya puno ng galit. Walang hiya. Paano niya nagawa sa akin ito? Ginang baka po tumaas ang presyo ninyo. Maghinahon po kayo, maingat na, sabi ng nurse. Manahimik kasigaw ni Imelda, sabay hawak sa bed rail upang itayo ang sarili. Agad niyang tinawagan ang anak na si Victor. 3 ring bago ito sumagot. Hello, Ma Victor. Ang babaeng yon binabaan ako ng telepono. Hindi niya ako kilala. Hanapin mo siya ngayon din. Natahimik si Victor sa kabilang linya. Hindi ko rin po alam kung saan sila nakatira ngayon. Hindi mo alam. Paano nangyaring hindi mo alam kung saan nakatira ang mag-ina mo matapos mong payagan ang diborsyo? Kagagawan mo itong lahat. Pero kayo po ang unang... Hindi na tinapos ni Victor ang sasabihin. Wala akong pakialam. Hanapin mo sila. Kahit tanungin mo pa si Mia. Kapag naramdaman ng babaeng iyon na kaya niya akong ganituhin, hindi na siya titigil. Pinatay ni Imelda ang tawag. Matagal na tinitigan ni Victor ang kanyang telepono. Binuksan niya ang ref, 2 convenience store bento box na lamang ang laman nito. Malamig at walang buhay ang kanilang hapagkainan, isang malaking kaibahan sa mga almusal
na laging nakahanda tuwing umaga noong nandoon pa si Luz. Kumuha si Victor ng isang kahon, isinalang sa microwave at pinanood itong umikot. Ang namumuong hamog sa plastik na takip ay tila larawan ng kanyang kasalukuyang sitwasyon, isang bagay na uminit ng husto, ngunit unti-unting nanlamig at naglaho na parang walang nangyari. Gabi na sa apartment ni Luz. Matapos makatulog si Mia, umupo si Luz sa harap ng kanyang laptop. Mula sa ilalim ng mga damit sa isang maleta, kinuha niya ang isang makapal na brown envelope na matagal na niyang itinago. Naroon ang mga dokumentong hindi niya gaanong nasuri noong kasagsagan ng kanilang mabilisang pag-aayos ng diborsyo. Mga bank statement kopya ng mga kontratang pinapirmahan sa kanya ni Imelda para sa mga ari-arian at ilang luma niyang kwaderno kung saan maingat niyang isinusulat ang bawat gastos sa bahay. Iyon ang kanyang mga ledger. Kinuha ni Luz ang isang highlighter at binuklat ang isang ledger. Agad niyang ginuhitan ang mga kahina-hinalang malalaking halahalaga na nakasulat bilang ipinadala, pet sa halaga, at ang account number na pinadalhan. Ang lahat ng account number na yon ay hindi nakapangalan kay Imelda Suarez. Kumagat-labi si Luz habang inililipat ang pahina. Mayroon na namang transaksyon sa parehong account. At isa pa. At isa pa. Biglang nanliit ang kanyang mga mata. Naalala niya ang sinabi ni Imelda noong bagong kasal pa lamang sila. Ito ang joint account natin para sa mga gastusin sa bahay. Dito mo na rin ideposito ang kalahati ng sweldo mo para makatulong ka. Walang pag-aalinlangan sinunod niya ito. Hindi niya kailanman tinanong kung saan napupunta ang pera. Alam niyang hindi siya dapat magtanong. Kumuha siya ng ballpen at nilagyan ng bituin ang bawat kahina-hinalang transaksyon. Kumuha siya ng isang malinis na papel at sinimulang ilista ang mga petsa at halaga. Pinagsama-sama niya ang mga numero. Nang makuha niya ang kabuuang halaga, sandali niyang ibinaba ang ballpen. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Mula sa isa pang sobre, kinuha niya ang 2 sertipiko, mga sertipikasyon niya sa marketing. May kaunting alikabok na ang mga ito. Dahan-dahan niya itong pinunasan gamit ang dulo ng kanyang damit. Hinaplos ng kanyang daliri ang pangalang nakasulat doon, Luz V. Minda Reyes. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng gabi sa Quezon City ay tila isang kumot na mababa ang lipad. Mula sa kabilang silid, maririnig ang mahimbing na paghinga ni Mia. Sandaling pinakinggan iyon ni Luz. Pagkatapos muling binuksan ang laptop, ibinukas niya muli ang resume file. Ang cursor ay kumikislap-kislap sa isang blankong espasyo naghihintay. Ipinatong ni Luz ang kanyang mga kamay sa keyboard at nagsimulang mag-type. Mabagal ngunit tuloy-tuloy at walang paghinto. Pangalan, contact number, karanasan sa trabaho. Isang linya sa bawat pagkakataon, isang kahon sa bawat pagkakataon. Ang pagbawi sa 10 taon na ninakaw sa kanya ay magsisimula sa bawat letrang kanyang tinitipa. At sa ilalim ng lahat ng iyon, ang huling na diskubre niya sa ledger ay nagbigay sa kanya ng huling piraso ng determinasyon na kanyang kailangan. Isang malaking money transfer na ginawa sa isang account na hindi niya kilala sa mismong araw pagkatapos niyang matanggap ang mana mula sa kanyang yumaong ina. Ang halaga ay eksaktong tumutugma. Doon sa ilalim ng mahinang ilaw ng kanyang desk lamp, alam na ni Luz na ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Isang linggo matapos ang mapagpalayang tawag na yon, narito si Luz sa gitna ng Bonifacio Global City. Napapaligiran siya ng matatayog na gusaling gawa sa salamin at bakal, mga simbolo ng kapangyarihan at ambisyon na minsan na rin niyang pinangarap. Ang suot niyang itim na blazer at slacks ay hindi bago, ngunit malinis at maayos na pinlansya. Bawat hakbang niya sa makinis na semento ay may kasamang determinasyon at bahagyang kaba.
Ang biyahe mula sa simple nilang apartment sa Quezon City hanggang dito ay tila isang paglalakbay sa ibang mundo. Pumasok siya sa lobby ng isang kilalang advertising agency. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila bumati sa kanya kasabay ng tingin ng mga taong abala sa kani-kanilang mga gawain. Ang bawat isa ay may suot na ID mabilis na naglalakad, may hawak na kape o tablet. Sandaling naramdaman ni Luz na hindi siya kabilang dito, ngunit mabilis niyang iwinaksi ang pag-aalinlangan. Nang tawagin ang kanyang pangalan, tumayo siya at pumasok sa isang conference room na may malaking bintanang tanaw ang buong syudad. 3 tao ang nakaupo sa kabilang panig ng mahabang mesa. Naging maayos ang simula ng panayam. Nasagot niya ng may kumpiyansa ang mga tanong tungkol sa kanyang mga nagawa noon base sa portfolio na kanyang dala. Ngunit alam niyang darating ang pinakamabigat na tanong. Ginang Reyes, no? Sabi ng isang babaeng nasa gitna ang head ng HR habang tinitingnan ang kanyang resume. Nakikita namin dito na may malaking puwang sa iyong work history. 10 taon. Maaari mo bang ipaliwanag kung ano ang iyong naging mga pinagkakaabalahan sa loob ng panahong yon? Hindi kumurap si Luz. Tumingin siya ng diretso sa mata ng bawat isa sa kanila. Sa loob ng 10 taon, pinamahalaan ko po ang isang sambahayan. Panimula niya ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Kasama po doon ang pagbabudget para sa mga gastusin pag-oorganisa ng mga komplikadong schedule ng iba't ibang tao. At higit sa lahat ang pag-aayos ng mga relasyon sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Isa po itong trabaho na walang sweldo, walang araw ng pahinga, at nangangailangan ng lahat ng aking kakayahan sa pamamahala at diplomasya. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa silid. Ang babaeng nagtanong ay bahagyang napatigil, tila hindi inaasahan ang ganoong kaseryosong sagot. Nakita ni Luz ang bahagyang pagtaas ng kilay ng isa sa mga lalaking panelist, isang senyales ng paghanga. Iyon ang hudyat na kailangan niya. Alam niyang nakuha niya ang kanilang respeto. Paglabas niya ng gusali, ramdam niya ang lamig ng hangin ng Marso. Isinara niya ang butones ng kanyang blazer at nagsimulang maglakad patungo sa sakayan. Hindi masama ang naging resulta. Binuksan niya ang kanyang telepono at nagdagdag ng isa pang kumpanya sa kanyang listahan ng mga inaplayan. 12 na ito. 3 pa lang ang tumutugon. Ito ang pangalawang interview niya. Sa ilalim ng pangalan ng kumpanya, isinulat niya, naghihintay ng resulta. Isusukubit na sana niya ang telepono sa kanyang bag. Nang maalala niya si Mia, kailangan niyang mag-text. Mama, tapos na ang interview anak. Umuwi ka kaagad. Pagkatapos ng klase ha. Mabilis ang naging tugon. Mia, okay po. Galingan mo mama. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Luz. Isang simpleng pagpapalakas ng loob mula sa kanyang 10 taong gulang na anak. Ngunit sapat na yon para magbigay ng init sa kanyang puso. Pababa na siya sa hagdanan ng pedestrian underpass nang may tumawag sa kanyang pangalan. Luz Viminda Reyes. Napatigil siya sa paghakbang at lumingon. Sa tabi ng rehas ng hagdanan nakatayo ang isang lalaking naka-dark navy suit, may dalang leather briefcase. Bahagya nitong itinaas ang kamay, tila nag-aalangan. Si Ricardo Vargas, o Cardo, gaya ng tawag nila sa kanya noon, sa universidad. Magkaklase sila sa isang major marketing class, madalas na magkaribal sa mga proyekto, ngunit laging may respeto sa kakayahan ng isa't isa. Siya yung tipo ng tao na tahimik masipag at laging nakikinig bago magsalita. Nang ibalita ni Luz na ikakasal na siya, isa lang ang sinabi nito, maging masaya ka sana. Iyon na ang huli nilang pag-uusap, 10 taon na ang nakalipas. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Luz sa pagkilala. Cardo. Dahan-dahang lumapit si Ricardo, isang magalang na ngiti sa kanyang mga labi. Ako nga, ang tagal na. Anong ginagawa mo rito? Galing ako sa isang job interview, sagot ni Luz. Ikaw? Diyan lang sa kabilang gusali ang opisina ko.
Sabi ni Cardo, itinuturo ang isang gusali na may salamin ding harapan. Tumingala si Luz. Sa ikaapat na palapag nakasulat ang mga salitang Vargas Law Office. Naging abogado ka pala. Mahinang sabi ni Luz. Oo, family law ang specialty ko. Matagal na rin. Ikaw, kamusta ka na? Tanong ni Cardo, ang kanyang mga mata ay may bakas ng tunay na pag-aalala. Hindi ito nakakailang. Hindi ito awa o kuryosidad. Ito ay tingin ng isang taong matagal mo nang kakilala at tunay na nagmamalasakit. Huminga ng malalim si Luz bago sumagot ng diretsahan. Kahihiwalay ko lang. 10 araw na ang nakalipas. Hindi nagpakita ng pagkagulat si Cardo. Hindi rin siya nag-alok ng mga salitang pampalubag loob na kadalasan ay walang laman. Tumangulang siya ng marahan. Gusto mong magkape kung may oras ka. Nag-alinlangan si Luz. Nang isang saglit ngunit sa huli ay tumango rin. Naupo sila sa isang coffee shop sa ground floor ng gusali. Umorder si Cardo ng 2 Amerikano at siya ang unang nagsalita. Paano ang naging kasunduan ninyo? Ang hatian sa mga ari-arian. Niyakap ni Luz ang tasa ng kape gamit ang 2 kamay na tila doon kumukuha ng init at lakas. Isinuko ko ang lahat. Ari-arian financial support. Ang karapatan lang kay Mia ang kinuha ko. Nagsalubong ang mga kilay ni Cardo. Bakit? Gusto ko lang matapos agad. Gusto ko nang makalayo sa bahay na yon sa kanila. Sandaling ibinaba ni Cardo ang kanyang tingin sa mesa. Pagkatapos ay muli siyang nagsalita. Nasa iyo ba ang kopya ng pinirmahan ninyong kasunduan? Oo, dala ko. Tumingin si Cardo nang diretso kay Luz. Kung napatunayan na nagtago ng ari-arian ang kabilang panig para dayain ka sa kasunduan, ang pinirmahan ninyo ay walang bisa mula sa simula. Pwede kang lumaban ulit. Napatigil ang mga daliri ni Luz sa paghaplos sa tasa. Pero kailangan ng ebidensya, hindi ba? Kung mayroon pwede. Kinuha ni Luz ang brown envelope mula sa kanyang bag. Inilabas niya ang mga pinilas na pahina mula sa kanyang ledger at mga kopya ng bank documents. Inabot niya ito kay Cardo. Tinanggap ito ni Cardo at sinimulang suriin ang mga papel. Bawat pahina ay dahan-dahan niyang binuklat. Habang tumatagal, lalong bumabagal ang kanyang paglilipat. Ang kanyang mga mata ay partikular na tumitigil sa ilang mga numero at pangalan. Biglang huminto ang kanyang daliri sa isang partikular na pahina. Luz, itong account na ito. Hindi nakapangalan sa biyenan mo. Noong bagong kasal kami, inutusan niya akong mag-asikaso ng mga papeles sa bangko. Sabi niya joint account daw namin yon para sa gastusin sa bahay. Pero nang tiningnan ko ulit, kamakailan ibang pangalan ang nakalagay. Muling tiningnan ni Cardo ang mga dokumento. Ang kanyang boses ay naging mas seryoso. Luz, isa itong ghost account. Isang paraan para magtago ng pera gamit ang pangalan ng ibang tao. Dahan-dahang tumango si Luz. Iyon na nga ang hinala ko. Inilipat ni Cardo ang pahina. Muli siyang huminto. Ang kanyang tingin ay matalimpuno ng pag-aalala. Maingat siyang nagsalita. At itong mga halagang ito, hindi ba't ito ang perang galing sa pamilya mo? Nanigas ang mga panga ni Luz. Nagpatuloy si Cardo. Noong mga unang taon ng kasal ninyo, namatay ang nanay mo, di ba? May natanggap kang mana. Magkano ulit iyon? Isang mahinang tinig ang lumabas sa lalamunan ni Luz. 3 milyon. Sabi ng biyenan ko, kailangan daw para sa pagpapaayos ng bahay. Itinuro ni Cardo ang isang transaksyon sa ledger gamit ang dulo ng kanyang daliri. Ang petsa at ang halaga ay eksaktong tumutugma. Luz, itong 3 milyon. Hindi ba't ito ang perang mana mo mula sa nanay mo? Katahimikan. Tanging ang mahinang ugong ng coffee machine at ang mga bulungan mula sa ibang mesa ang maririnig. Ibinaba ni Luz ang kanyang tasa. Ang perang iyon, napunta sa personal account niya. Sabi ni Luz, mas para sa sarili niya kaysa kay Cardo.
at hindi kailanman nagkaroon ng kahit anong pagpapaayos sa bahay. Hindi niya ginamit para sa bahay. Ginamit niya ang pera mo para palaguin ang sarili niyang yaman. Ibinaba ni Luz ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Hindi niya ito ikinuyom. Sa halip dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga palad at marahang huminga. Ang alaala ng 10 taon na nakalipas ay biglang bumalik. Ang araw pagkatapos ng libing ng kanyang ina. Umiiyak pa siya. Hindi pa naghihilom ang sugat nang lapitan siya ni Imelda at sabihing, "Hanggang kailan ka iiyak dyan? Mas kailangan nating ayusin ang bahay. Ibigay mo na ang pera." Wala siyang nasabi noon. Kinuha niya lang ang passbook at ibinigay ito. Ngayon niya napagtanto. Iyon ang simula. Iyon ang sandali. Kung kailan naramdaman ni Imelda na kaya siyang tapak-tapakan. Isinilid ni Cardo ang mga dokumento pabalik sa sobre. "Tutulungan kita," sabi niya. "Magsasampa tayo ng kaso. Hihilingin natin ang karapatan mo sa mga ari-arian at ipapawalang bisa ang kasunduan dahil sa panloloko." Tumingin si Luz kay Cardo. "Bakit wala ka namang mapapala rito?" Sandaling natahimik si Cardo pagkatapos ay isang maliit na ngiti ang lumabas sa kanyang labi. "Naalala mo ba, noong college palagi akong nangongopya ng notes sa'yo para makapasa sa exam? Ituring mo na lang itong bayad utang. Sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, isang tunay na ngiti ang namutawi sa mga labi ni Luz. Isang ekspresyon na matagal na niyang nakalimutan. Nakita yon ni Cardo at sandali siyang napaiwas ng tingin. Tila may kung anong damdamin ang biglang nabuhay sa loob niya. Ang nangiting iyon kahit bahagya ay sapat na para magbigay liwanag sa madilim na sulok ng coffee shop. Dumating ang dapit hapon, dala ang mapulang kulay ng palubog na araw na nagpipinta sa kalangitan ng Quezon City. Kagagaling lamang ni Luz, mula sa palengke bitbit ang 2 plastic bag ng mga gulay at isda para sa kanilang hapunan ni Mia. Habang naglalakad sa makitid na eskinita, patungo sa kanilang apartment, isang pamilyar na anino ang humaba sa kalsada, nahaharangan ng pundasyon ng isang poste ng ilaw. Napatigil si Luz sa paghakbang. Nakatayo sa ilalim ng malamlam na liwanag si Victor. Gusot ang kanyang asul na polo, nakaluwag ang kurbata, at may bakas ng puyat at pagod sa kanyang mukha. Tila bapasan niya ang bigat ng buong mundo. Ngunit sa halip na awa isang malamig na pader ng kawalang bahala ang bumalot sa puso ni Luz. Wala na ang dating kaba, wala na ang pagnanais na alagaan ito tuwing nakikita niyang nahihirapan ang asawa. Ngayon, isa na lamang siyang estranghero na nakaharang sa kanyang daan. Nang makita siya ni Victor agad itong lumapit. "Luz? Luz Viminda, kailangan nating mag-usap." Muling humakbang si Luz pilit na nilalampasan ng lalaki. "Wala na tayong dapat pag-usapan, Victor. Umuwi ka na." "Sandali lang, parang awa mo na." Humarang si Victor sa kanyang dadaanan. Nanatiling nakatayo si Luz, hindi iniiwas ang kanyang paningin. Tiningnan niya ng diretso sa mata ang lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking nangakong poprotektahan siya, ngunit naging sunod-sunuran lamang sa layaw ng ina nito. Ibinaba ni Victor ang kanyang boses, tila nagmamakaawa. "Hindi ba natin pwedeng ayusin ito? Nagsisisi na ako, Luz. Totoo, gusto kong bumalik kayo ni Mia." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luz. Nagsisisi. Ang taong nagsisisi ba ay naglalagay ng divorce papers sa harap ng asawa niya at pinipilit siyang pumirma. Si Mama ang nagpumilit. Alam mo namang hindi ko siya kayang suwayin. Si Mama mo ang nagpumilit. Inulit ni Luz ang mga salita, bawat isa ay may diin. Si Mama mo ang nagpumilit na magpakasal tayo. Si Mama mo ang nagpumilit na hiwalayan mo ako. Kung ganoon, inutusan ka rin ba ng Mama mo na pumunta rito ngayon at magmakaawa? Hindi makasagot si Victor. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa semento. Humakbang palapit si Luz. Ang kanyang presensya ay tila mas malaki kaysa sa kanyang pisikal na anyo. "Maging tapat ka nga, Victor.
Hindi ka nandito para makipagbalikan. Ano ang kailangan mo? Nanatiling nakayuko si Victor kinakabahan. Nang sa wakas, ay magsalita siya halos pabulong na lamang ito. Kulang kasi ang pambayad sa hospital bill ni Mama. Baka pwede ka sanang magbigay ng kaunti. Kahit pandagdag lang. Katahimikan ang namayani sa eskinita. Walang hangin na umihip, walang sasakyang dumaan. Dinamdam ni Luz ang bawat salitang binitawan ni Victor. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan siyang tumango. Alam ni Victor na ang pagtango na yon ay hindi pagsangayon kundi isang malalim na pag-unawa sa kalagim-lagim na katotohanan ng pagkatao nito. Luz. Tiningnan ni Luz si Victor nang may labis na lamig sa kanyang mga mata. Sa isip niya nag-flashback ang araw na kinailangan niyang isuko ang perang pamana ng kanyang ina. Nakita niya ang sarili 10 taon na ang nakararaan nakatayo sa sala ng mansyon sa Alabang, umiiyak at nakayuko habang si Imelda ay nakapamewang at tinatawag siyang walang silbi dahil hindi niya maibigay ang 3 milyong piso para sa pagpapaayos ng bahay. At si Victor nakaupo lamang ito sa sofa nanonood ng television pilit na binibiyingi ang sarili sa pagmamalupit ng ina sa kanyang asawa. Hinawakan ni Victor ang braso ni Luz upang pigilan siya sa pag-alis. Isang mabilis at matigas na galaw ang ginawa ni Luz upang bawiin ang kanyang braso. Ang puwersa ay sapat upang mapaatras si Victor ng isang hakbang. Sabihin mo sa nanay mo, mariing sabi ni Luz, bawat pantig ay malinaw at puno ng puot. Ang tanging naiwan ko para sa kanya ay ang aking galit. Wala siyang makukuha sa akin, kundi iyon. Nilampasan niya si Victor at nagpatuloy sa paglalakad. Tinawag ni Victor ang kanyang pangalan, ngunit hindi na siya lumingon pa. Ang kanyang mga kamay na may bitbit na mga pinamili ay nanatiling matatag. Ang kanyang mga hakbang ay hindi nag-alangan. Sa paglaho ng anino ni Luz, sa dilim ng eskinita, naiwan si Victor na nakatayo nakapako ang mga paa sa lupa. Pilit na nilulunok ang katotohanang tuluyan na siyang nawalan ng puwang sa buhay ng mag-ina niya. Nang makarating sa apartment na abutan niyang ginagawa ni Mia ang kanyang takdang aralin sa maliit na mesa. Matapos magluto at kumain ng makatulog na ang bata, naupo si Luz sa harap ng kanyang mesa. Nakapatong doon ang mga draft ng mga kasong inihanda ni Attorney Ricardo Vargas na ipinadala nito sa pamamagitan ng email. Nagsasakdal Luz Viminda. Reyes, nasasakdal Imelda Suarez. Hinaplos niya ang mga pangalan gamit ang kanyang daliri. Kinuha niya ang highlighter at maingat na binasa. Ang bawat pahina, binibigyang diin ang mga mahahalagang detalye. Maririnig ang banayad at regular na paghinga ni Mia mula sa higaan. Sandaling ipinikit ni Luz ang kanyang mga mata upang pakinggan ang kapayapaang hatid ng tunog na yon bago muling ibinaling ang atensyon sa mga dokumento. Binasa niya ang bawat linya walang pinalampas hanggang sa huling pahina. Pangatlong araw na mula nang simulan nila ang paghahanda para sa kaso. Umaga noon, abala si Luz sa paghahanda para sa kanyang pagpasok sa trabaho nang makarinig siya ng pagtawag mula sa labas ng kanilang pinto. Binuksan niya ito at bumungad ang isang kartero na may iniabot na isang makapal na brown envelope. Nagtataka niyang tiningnan ang sobre. Walang nakasulat sa bahagi ng nagpadala. Malakas ang pakiramdam niya na may mahalagang laman ito dahil sa bigat nito. Nang buksan niya ang sobre, isang maliit na USB flash drive ang nahulog sa kanyang palad, kasunod ang isang kumpol ng mga nakopyang dokumento. Sa ibabaw ng unang pahina ng dokumento, may isang maliit na papel na naglalaman ng mensaheng isinulat gamit ang kamay. Tama ka. Matagal din akong naghintay. 2 beses binasa ni Luz ang mensahe. Isang kumpirmasyon. Isang kakampi mula sa lugar na hindi niya inaasahan. Ibinulsa niya ang USB at maingat na isinilid ang mga dokumento sa kanyang bag bago tuluyang isinara at inilak ang pinto. Kinagabihan sa tahimik na opisina ni Cardo,
Isinalpak ni Luz ang USB sa laptop. Lumitaw ang listahan ng mga files, mga video larawan at mga dokumentong nakaayos sa mga folder. Iniurong ni Cardo ang kanyang silya palapit sa mesa. Buksan muna natin ang mga video. I-click ni Luz ang unang file. Isang malawak at luntiang damuhan ang bumungad sa screen. Isang golf course. Unti-unting nag-zoom ang camera patungo sa isang babaeng nakatayo sa gitna. Si Imelda Suarez, suot ang isang mamahaling golf attire, buong lakas at sigla, nitong inihampas ang golf club. Isang perpektong tira. Nang batiin siya ng caddy at sabihing maganda ang forma niya, buong pagmamalaking tumayo. Nang tuwid si Imelda at nagbigay ng isang malapad na ngiti. Ang babaeng sinasabing may sakit at nakaratay sa ospital dahil sa alta presyon at panghihina, ay heto ngayon, nag-i-enjoy sa paglalaro ng golf sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Tiningnan ni Cardo ang screen. Kailan nga uli siya sinabing na-admit sa ospital? Tiningnan ni Luz ang notes sa kanyang telepono. Unang linggo ng buwang ito, mga 10 araw matapos ang diborsyo nang tawagan niya ako. Itinuro ni Cardo ang petsang nakatatak sa ibabang bahagi ng video. Ang video na ito ay kuha 4 na araw bago siya di umano na-admit. Hindi sumagot si Luz. Nanatili lamang siyang nakatitig sa screen, kinikimkim ang nararamdaman. Binuksan ni Cardo ang susunod na file, isang party sa loob ng isang magarbong hotel function room. Sa ilalim ng mga makukulay na ilaw, makikita si Imelda na masiglang nakikipagsayawan kasama ang mga matataas na miyembro ng lipunan. Ang kanyang wheelchair ay nakatabi at nakatupi sa isang madilim na sulok. Malinaw na nakikita ang kaligayahan sa mukha ni Imelda habang pumapalakpak at sumasabay sa musika. Sino ang nagpadala nito? Mahinang tanong ni Luz. Kasabay nito umilaw ang telepono ni Luz. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nagkatinginan sila ni Cardo bago niya sinagot ang tawag. Hello! Isang maingat at pamilyar na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Ginang Luz Viminda. Ako po ito. Si Manang Benita, ang nagtatrabaho kina Ma'am Imelda. Tumango si Cardo hudyat na ipagpatuloy ni Luz ang pakikipag-usap. Manang Benita, natanggap ko po ang padala ninyo. Kailan po tayo pwedeng magkita? 2 araw makalipas ang tawag, nakipagkita si Luz kay Manang Benita sa isang tahimik na bahagi ng Quezon Memorial Circle. Ang mga puno ng acacia ay nagbibigay ng malawak na lilim sa sementadong bangko kung saan sila naupo. Si Manang Benita ay isang babaeng nasa unang bahagi ng kanyang ika-6 na dekada. Ang kanyang buhok ay tila pinaghalong asin at paminta na nakatali sa isang simpleng pusod. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan ay magaspang at bat-bat ng mga ugat patunay ng 15 taong walang pagod na paglilingkod sa mansyon ng mga Suarez sa Alabang. Lumingalinga muna si Manang Benita bago nagsalita. Pasensya na po Ma'am Luz, natatakot lang ho akong baka may makakita sa atin. Mahirap na. Maingat na inabot ni Luz ang kamay ng matanda at marahan itong pinisil. Huwag po kayong mag-alala Manang. Sinisiguro ko po ang kaligtasan ninyo. Ako na po ang bahala. Tinitigan ni Manang Benita ang mukha ni Luz. Nakita niya ang katatagan na wala noon sa dating maamo at sunod-sunurang manugang ng kanyang amo. Dumukot ang matanda sa kanyang lumang shoulder bag at inilabas ang isa pang maliit na sobre. Mayroon pa ho akong hindi na isama sa unang padala ko. Gusto ko po sanang iabot ng personal. Binuksan ni Luz ang sobre. Sa loob nito ay may isang maliit na digital voice recorder at ilang piraso ng litrato. Narinig ko po mismo, ma'am. Panimula ni Manang Benita ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at awa. Sinabihan ni Ma'am Imelda si Sir Victor na humanap ng ibang babae. Kailangan daw po na kayo ang unang makipaghiwalay para pagdating sa hatian ng ari-arian, wala kayong makuha kahit isang kusing. Ako po mismo ang nag-record niyan habang naglilinis ako sa labas ng kwarto nila.
Tiningnan ni Luz ang recorder na hawak niya. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginig, hindi dahil sa takot o lungkot, kundi dahil sa isang malamig na realisasyon. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng pagtitiis na pinagdaanan niya sa loob ng 10 taon, hindi yon dahil sa kanyang pagkukulang. Isa yung planong matagal nang niluto ng babaeng nagpanggap na ina sa kanya. Nawala ang huling hibla ng pag-aalinlangan sa kanyang isip. Nagpatuloy si Manang Benita, pinupunasan ang gilid ng kanyang mga mata gamit ang panyo. Matagal na rin po akong nagtitiis sa ugali ni Ma'am Imelda. Kapag may bisita, parang aso kong tratuhin niya ako. At ang sweldo ko, madalas niyang bawasan ng walang dahilan. Pero nang malaman ko ang ginawa nila sa inyo, hindi ko na pumasikmura. Kayo po ang pinakamabait na tao sa bahay na yon, pero kayo pa ang pinalayas ng walang dala. Salamat po, Manang, malambot na tugon ni Luz. Malaking tulong po ang tapang ninyo. Hinding-hindi ko po ito makakalimutan. Kinagabihan bumalik si Luz sa opisina ni Cardo Bitbit ang mga bagong ebidensya. Inilatag ni Cardo ang lahat sa kanyang malapad na mesa, ang mga ledger, ang USB na naglalaman ng mga video, ang bank statements, ang mga bagong litrato at ang voice recorder. Isinalpak ni Cardo ang USB at i-play ang mga video na ngayon lang nila napagtuunan ng buong pansin. Unang sumambulat ang video ni Imelda sa Alabang Country Club, buong lakas na pinapalo ang golf ball sa ilalim ng tirik na araw. Sumunod ang video sa isang charity ball sa Makati, kung saan makikitang nakikipag-wine toasting pa ito sa mga kilalang politiko, habang ang kanyang inupahang wheelchair ay nakatago sa likod ng isang malaking paso ng halaman. Pinakinggan din nila ang recording. Ang boses ni Imelda ay malinaw at nakakakilabot sa pagiging kalkulado nito. Siguraduhin mong ikaw ang magmumukhang biktima, Victor. Kapag siya ang sumuko, malinis nating maitatago ang lahat ng pera natin. Walang mapupunta sa babaeng iyan. Isinara ni Cardo ang laptop at huminga ng malalim. Luz, ang mga ebidensyang ito ay higit pa sa sapat para patunayang may fraud sa kasunduan ninyo. Pero may isa pang dokumento rito na mas mabigat. Kinuha ni Cardo ang isang makapal na folder mula sa salansan ng mga dokumentong ipinadala ni Manang Benita. Binuklat niya ito at inilapag sa harap ni Luz ang isang loan agreement mula sa isang malaking bangko. Napakunot noo si Luz. Binasa niya ang nilalaman ng pahina. Pamilyar ang mga terms and conditions, ngunit nang dumapo ang kanyang mga mata sa pangalan ng umutang, tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Borrower Mia Reyes Suarez. Tiningala ni Luz si Cardo, hindi makapaniwala. Si Mia ang anak ko. Tumango si Cardo, ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng pagbibiro. Oo, may nakapangalan na loan kay Mia at ang halaga, Luz, 5 milyong piso. Dali-daling hinablot ni Luz ang papel at binasa ang buong dokumento. 5 milyong piso. Isang loan na kinuhang collateral ay ang isang property sa Tagaytay na nakapangalan kay Mia bilang pamana mula sa yumaong lolo nito sa side ni Victor. Ngunit dahil minor pa si Mia, ginamit ni Imelda ang kanyang kapangyarihan bilang lola at legal guardian ng ari-arian upang makakuha ng pera. Saan ginamit ang perang ito? Tanong ni Luz, ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Inilabas ni Cardo ang mga kopya ng credit card statements at resibo. Itinuro niya ang bawat linya. Tingnan mo ito. Designer bags galing Paris. First class flights papuntang Europe. Mga pananatili sa 5-star hotels. Mamahaling alahas. Ang lahat ng ito binayaran gamit ang perang inutang mula sa pangalan ng anak mo. Naramdaman ni Luz ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang galit na matagal na niyang pinipigilan ay muling nag-alab, ngunit ngayon mas matindi ito kaysa noon. Kung dati siya ang biktima at kaya pa niyang palampasin ang mga pananakit ngayon, ay iba na ang usapan. Ang anak niyang Siyam, na taong gulang pa lamang noong pinirmahan ang mga dokumentong yon,
ay ginawang kasangkapan at ibinaon sa utang ng sarili nitong kadugo. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad. Hindi ko siya mapapatawad dahil dito. Hindi ko hahayaang sirain niya ang kinabukasan ng anak ko. Binasa ni Cardo ang galit sa mga mata ni Luz at agad na nag-alok ng solusyon. Magkaiba ito sa kaso ng diborsyo ninyo. Ito ay malinaw na identity theft at estafa. Pwede tayong magsampa ng hiwalay na criminal case laban kay Imelda. At hindi lang yan, idadawit din natin ang bangko dahil pinayagan nila ang ganitong klaseng transaksyon ng walang tamang pagsusuri. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa opisina. Pilit na kinalma ni Luz ang kanyang sarili, pinapalitan ang nag-aapoy na galit ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Cardo, alam mo ba kung kailan ang grand, ika-70 birthday gala ni Imelda? Napatingin si Cardo sa kanyang kalendaryo. Unang Sabado ng susunod na buwan. Nabalitaan ko na inimbita niya ang lahat ng malalaking pangalan sa business sector at politika. Gusto niyang gamitin ang okasyon para makakuha ng investors sa bago niyang negosyo. Tumingin si Luz ng diretso sa mga mata ng abogado. Iyon ang pagkakataon natin. Sandaling natigilan si Cardo, inuunawa ang gustong mangyari ni Luz. Ano ang plano mo? Ipakikita ko sa lahat ng tao sa event na yon kung sino talaga siya. Ang mga video ng paggolf at pagpaparty niya habang nagpapanggap na may sakit. Ang mga peking bank accounts kung saan nakatago ang yaman na pilit niyang ipinagkait sa akin. At higit sa lahat, ang pagnanakaw niya ng pagkakakilanlan ng sarili niyang apo para pondohan ang kanyang karangyaan. Ibubunyag natin ang lahat sa harap ng mga taong gusto niyang pabilibin. Nag-isip si Cardo. Ang ideya ay mapangahas matapang at puno ng panganib. Ngunit nakikita niya sa mga mata ni Luz ang isang babaeng wala nang babalikan at wala nang kinatatakutan. Tumayo si Cardo at nagsimulang mag-ayos ng mga dokumento. Kung ganoon ang gusto mo, kailangan din natin ang tulong ng husgado. Mag-a-apply ako ng writ of attachment at dadalhin ko ang mga court sheriffs sa mismong araw ng party. Sisiguruhin natin na bago pa man siya makatakas, ipa-freeze natin ang lahat ng accounts niya at ikukumpiska ang mga mamahaling gamit niya. Tumango si Luz isang pagpapatibay sa kanilang kasunduan. Kailangan kong makapasok sa venue na yon. Cardo, tulungan mo ako. Pag-uwi ni Luz ng gabing iyon, madilim na ang kalangitan at tahimik ang kalsada ng kanilang barangay. Sumandal siya sa bintana ng jeep na kanyang sinasakyan. Pinanood niya ang pagdaan ng mga ilaw ng poste na nagsisilbing gabay sa madilim na kalsada. Pagpasok niya sa apartment na abutan niya si Mia na nag-aaral sa sala. Agad na nag-angat ng tingin ng bata at ngumiti nang makita siya. Nilapitan niya ito at hinaplos ang buhok. Ang batang walang kaalam-alam na siya pala ay ginawang kasangkapan sa kasakiman ng kanyang sariling lola. Tiningnan ni Luz ang anak. Sa isip niya binuo niya ang isang matibay na pangako. Walang sino man ang maaaring manakit kay Mia at makakaligtas ng hindi nagbabayad. Ang Grand Gala ay magiging isang yugto ng pagtutuos. At si Luz Viminda Reyes, ang babaeng itinuring na mahina at walang boses, ang magsisilbing pangunahing bida sa entabladong yon. Sa isang malawak at marangyang fitting room ng isang sikat na couturier sa Makati, nakatayo si Imelda Suarez sa harap ng isang tatluhang salamin. Suot niya ang isang pasadyang terno na yari sa pinakapinong pinya silk, binordahan ng mga gintong sinulid at pinalamutian ng maliliit na perlas. Ang mga butterfly sleeves nito ay nakatayo ng perpekto, nagbibigay sa kanya ng anyo ng isang reyna. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng kagalakan. Masyadong masikip sa baywang. Reklamo ni Imelda ang boses ay matalim at umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. At itong kulay, sinabi ko ng mas matingkad na champagne ang gusto ko, hindi ganitong mukhang luma. Ang designer, isang lalaking bakla,
na pilit pinapanatili ang propesyonal na ngiti, ay maingat na lumapit. Hawak ang isang pincushion. Pasensya na po, Madam Imelda. Madali po nating maluluwagan yan. Ang kulay po ay sadyang pinili para bumagay sa inyong balat sa ilalim ng mga ilaw sa ballroom. Umirap si Imelda at bumaling sa kanyang personal assistant na nakatayo sa isang gilid, hawak ang isang makapal na folder. Yung guest list tapos na ba? Siguraduhin mong nakumpirma na ang pagdalo ni Senator Valderrama at ng mga board of directors ng kasosyo nating bangko. Ang gala na ito, ang pagkakataon natin para makakuha ng pondo para sa bagong real estate project sa Cavite. Wala dapat palpak. Opo, madam. Lahat po ng VIPs ay nag-RSVP na. Mabilis na tugon ng assistant na Kayuko at hindi makatingin ng diretsyo. Habang inaayos ang laylayan ng kanyang damit, isang mapagmataas na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Imelda. Sa isip niya perpekto ang takbo ng lahat. Wala na ang pabigat niyang manugang hawak niya ang lahat ng yaman ng kanyang anak na si Victor at malapit na siyang maging sentro ng atensyon ng alta sosyedad ng Maynila. Wala siyang kamalay-malay sa bagyong tahimik na namumuo sa labas ng kanyang perpektong mundo. Samantala, sa isang maingay at masiglang kalsada sa Quezon City, iba ang takbo ng buhay ni Luz. Kakatapos lamang ng kanyang unang buwan sa advertising agency sa BGC, ang kanyang pagbabalik sa corporate world ay hindi naging madali. Kinailangan niyang mag-aral ng mga bagong software, makiayon sa mga batang kasamahan na mas mabilis ang takbo ng isip at patunayan sa kanyang sarili na hindi nawala ang kanyang talas. Ngunit sa bawat presentasyon na kanyang ginagawa, sa bawat proyektong kanyang tinatapos, unti-unting bumabalik ang dating kumpiyansa ni Luz Viminda Reyes. Maaga siyang umuwi ng araw na yon. Pagkababa ng tricycle, dumaan muna siya sa sari-sari store ni Aling Rosario, ang kanilang kapitbahay na laging may nakahandang kwento at ngiti. Magandang hapon, Luz. Bati ni Aling Rosario abala sa pag-aayos ng mga nakasabit na chichirya. Naku, ang ganda ng aura natin ngayon ha. Mukhang maganda ang takbo sa trabaho. Ngumiti si Luz, isang nangiting umaabot sa kanyang mga mata. Mabuti naman po, Aling Rosario. Nasanay na rin po ulit. Si Mia po pala nakauwi na. Oo, nandun na sa taas. Kumakain na ng merienda. Binigyan ko na ng turon kanina pagdaan. Huwag ka nang mag-alala roon. Ako nang bahala sa batang yun kapag wala ka. Naramdaman ni Luz ang isang alon ng pasasalamat. Salamat po talaga, Aling Rosario. Malaking bagay po na may napag-iiwanan ako kay Mia na mapagkakatiwalaan ko. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Luz. Wala yun. Dito sa barangay natin, pamilya tayo. Alam ko ang pinagdaanan mo, Luz. Kaya nandito lang kami kung kailangan mo ng tulong. Ang simpleng pag-uusap na yon ay nagbigay kay Luz ng lakas. Hindi katulad sa mansyon sa Alabang, kung saan bawat galaw niya ay may bayad at utang na loob. Dito sa simpleng komunidad sa Quezon City, nakatagpo siya ng tunay na malasakit. Pag-akyat niya sa apartment na abutan niya si Mia na nagkukulay ng isang drawing. Hinalikan niya ang anak sa noo at nagtungo sa kwarto para magpalit. Ngunit bago niya hubarin ang kanyang suot, napahinto siya sa tapat ng maliit na salamin sa pader. Tinitigan niya ang babae sa refleksyon. Ang kanyang buhok ay maayos, na nakapusod ang kanyang mga mata, ay may linaw at tapang, at ang kanyang tindig ay tuwid. Hindi na ito ang babaeng laging nakayuko at humihingi ng tawad sa mga kasalanang hindi niya ginawa. Nakita niya ang determinasyon sa kanyang sarili. Handang-handa na siya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Cardo. Cardo, kumusta ang preparasyon? Bungad niya. Lahat ay nakaayos na. Tugon ng abogado mula sa kabilang linya. Nakuha ko na ang writ of attachment mula sa korte kaninang umaga. Ang mga court sheriffs ay mag-aabang sa parking lot ng hotel. Kapag nagbigay ka ng signal, papasok sila para ipatupad ang order. At ang kopya ng mga ebidensya nasa akin. May dala akong laptop na may HDMI cable. Nakipag-usap na rin ako
Sa nag-aasikaso ng technical sa hotel, sinabi kong may isisingit tayong surprise presentation para sa birthday celebrant. Hindi sila nagduda. Paano tayo makakapasok? Imposibleng nasa guest list ang pangalan ko. Narinig ni Luz ang mahinang pag-usli ng hangin mula kay Cardo, tanda ng pagkamangha. Diyan papasok si Manang Benita. Ibinigay niya sa akin ang kopya ng guest list noong nakaraang araw. May 2 pangalan doon ng mga distant relatives ni Imelda mula sa probinsya na nagpadala ng abiso na hindi sila makakadalo dahil sa sakit. Ipinalit ko ang mga pangalan natin sa pwesto nila sa seating arrangement. Ang table natin ay nasa bandang likod malapit sa exit at sa tech booth. Kinagat ni Luz ang kanyang ibabang labi. Pinipigilan ang ngiting gusto nang kumawala. Perpekto. Maraming salamat, Cardo. Hindi ko alam kung paano ko ito magagawa kung wala ka. Luz, sumeryoso ang boses ni Cardo. Sigurado ka ba rito kapag ginawa natin ito, magiging public spectacle ang pamilya nila at pwede ka ring madamay sa iskandalo? Hindi na ako kasali sa pamilya nila, Cardo. Matigas na sagot ni Luz. At ang iskandalong ito ay ang katotohanang matagal nilang itinago. Oras na para magbayad siya sa ginawa niya sa akin at higit sa lahat sa ginawa niya kay Mia. Dumating ang Sabado ng gabi. Ang grand ballroom ng isang kilalang 5-star hotel sa Makati ay napupuno ng mga matataas na opisyal negosyante at mga kilalang personalidad. Ang buong paligid ay nagliliwanag sa gintong ilaw ng mga naglalakihang chandelier. Ang mga mesa ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at mamahaling kristal na baso. Ang banayad na musika mula sa isang string quartet ay nagbibigay ng eleganteng atmosfera. Sa labas ng ballroom, isang itim na sasakyan ang huminto sa driveway. Bumaba si Cardo suot ang isang formal na barong Tagalog. Binuksan niya ang pinto sa kabilang gilid at inalalayan si Luz. Nakahinga ng malalim si Cardo nang makita si Luz. Suot nito ang isang simpleng ngunit eleganteng itim na evening gown. Walang labis na palamuti, ngunit ang kanyang tindig at ang lamig ng kanyang tingin ay sapat na para agawin ang atensyon ng sinuman. Handa ka na? Tanong ni Cardo, inilalahad ang kanyang braso. Tumingin si Luz sa malaking glass door ng hotel. Ang lugar na ito na simbolo ng kapangyarihan at kasinungalingan ni Imelda ay magiging entablado ng kanyang paglaya. Kailanman ay hindi ako naging ganito kahanda. Sagot ni Luz bago ihinawak ang kanyang kamay sa braso ni Cardo. Sabay silang naglakad papasok sa silyadong mundo ni Imelda Suarez, handang wasakin ang bawat ilusyon nito. Gamit ang nag-iisang sandata na hindi inaasahan ng kanyang dating biyenan ang katotohanan. Pagpasok nila sa bulwagan, matagumpay silang nakihalubilo sa mga panauhin hindi napapansin sa gitna ng karangyaan. Nahanap nila ang kanilang pwesto sa bandang likod sakto para makita ang buong entablado. Habang naghihintay, pinanood ni Luz si Imelda na nakaupo sa gitnang mesa, abala sa pagpapabida sa mga katabing politiko at negosyante. Si Victor ay nakatayo sa likuran ng ina, mukhang pagod at walang sigla, isang anino lamang ng babaeng nagkokontrol sa kanyang buhay. Sumandal si Luz sa kanyang upuan, hindi inaalis ang tingin kay Imelda. Hahayaan muna niyang lasapin nito ang atensyon. Hahayaan muna niyang umakyat ito sa pinakamataas na pedestal ng kanyang pagmamayabang. Dahil kapag mas mataas ang inakyat, mas matindi ang pagbagsak. Ang Grand Ballroom ng Makati Diamond Hotel ay nag-uumapaw sa karangyaan. Ang mga higanteng chandelier na gawa sa kristal ay nagpapakislap sa mga mamahaling alahas ng mga panauhin. Sa bawat bilog na mesa, nakalatag ang pinong porselana at mga basong may laman na mamahaling alak. Ang musika mula sa isang live string quartet ay sumasaliw sa mga pabulong na usapan at formal na pagbabati ng mga kilalang personalidad mula sa politika at negosyo. Sa pinakagitna ng bulwagan, sa isang mesang itinaas ng bahagya, sa isang maliit na plataporma, nakaupo si Imelda Suarez. Suot ang kanyang ginintuang terno, siya ang reyna ng gabi.
Bawat lumapit sa kanya ay tinatanggap niya ng may malapad at tila perpektong ngiti. Sa likuran niya nakatayo si Victor, mukhang isang manikang pinapakilos lamang ng ina, pilit na nakikipagkamay sa mga bisitang ni hindi niya kilala. Sa isang madilim na sulok malapit sa tech booth, tahimik na nakaupo sina Luz at Cardo. Nakahalo sila sa mga bisita, hindi napapansin. Ang suot na itim na gown ni Luz ay nagbigay sa kanya ng kakayahang sumanib sa mga anino ng silid. Mula sa kanyang kinauupuan, kitang-kita niya ang buong entablado. Natapos ang masaganang hapunan, ang host ng programa, isang kilalang television personality, ay umakyat sa entablado upang formal na simulan ang mga talumpati. Matapos ang ilang mabulaklak na pagpapakilala, tinawag ang pangalan ng celebrant. Tumayo si Imelda, inalalayan ni Victor, at mabagal na naglakad patungo sa mikropono. Ang kanyang paglakad ay sinadyang gawing tila mahina at hirap isang pagganap na umani ng maikling paghanga at awa mula sa mga nanonood. Nang hawakan ni Imelda ang mikropono, pinalot ng katahimikan ang buong ballroom. Mga kaibigan, mga kasosyo, at mga kagalang-galang na panauhin, panimula ni Imelda ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya, tila pinipigilan ang luha. Isang malaking karangalan ang makasama kayo ngayong gabi. Sa aking edad at sa kabila ng aking patuloy na pakikipaglaban sa sakit, ang inyong presensya ay nagbibigay sa akin ng lakas. Kumuha siya ng isang panyong lace at marahang idinampi sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi naging madali ang mga nakaraang buwan. Ang aking pamilya ay dumaan sa isang matinding pagsubok. Ang aking naging manugang, isang babaeng tinanggap ko bilang tunay na anak, ay tinalikuran kami sa oras ng aming pangangailangan. Isang mahinang bulungan ng simpatiya ang umikot sa mga mesa. Nakita ni Luz ang pag-iling ng ilang mga ginang. Nagpatuloy si Imelda, mas pinalakas ang boses. Iniwan niya ang aking anak na si Victor. At hindi lang iyon, nagtangka pa siyang kuhanin ang kakarampot na naiwan sa amin. Ngunit sa tulong ng Diyos at sa gabay ng mga tapat na kaibigan, nananatili kaming nakatayo. Kaya naman ngayong gabi, hindi lamang ang aking kaarawan ang ating ipinagdiriwang, kundi ang isang bagong simula, isang bagong investment project. Hindi na natapos ni Imelda ang kanyang sasabihin. Tumayo si Luz mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang pagtayo ay sadyang tahimik, ngunit ang kanyang presensya ay tila humigop sa hangin ng buong silid. Nagsimula siyang maglakad sa gitnang pasilyo patungo sa entablado. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit may diin ang takong ng kanyang sapatos ay bumabaon sa makapal na karpet. Unti-unting napansin ng mga bisita ang babaeng nakaitim. Humiwalay ang dagat ng mga tao habang siya ay naglalakad. Nang makita siya ni Victor mula sa entablado, nanlaki ang mga mata nito. Bahagyang umatras ang lalaki, tila nakakita ng multo. Nang makarating si Luz sa paanan ng entablado, umakyat siya nang walang pag-aalinlangan. Tumingin siya ng diretso kay Imelda. Ang nangiti sa mukha ng matanda ay unti-unting napawi, napalitan ng labis na pagkabigla at galit. Anong ginagawa mo rito? Asik ni Imelda, ngunit nakalimutan niyang hindi niya naialis ang mikropono sa kanyang bibig. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Hinarap ni Luz ang host, maingat na inabot ang mikropono mula rito at humarap sa mga panauhin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kalmadong bati ni Luz. Wala ni isang hibla ng kaba sa kanyang boses. Ako po si Luz Viminda Reyes, ang walang utang na loob na manugang na tinutukoy ni Madam Imelda. Ang mga bulungan ay lumakas, naging isang ingay ng pagtataka at tsismis. Nandito po ako hindi para manggulo, kundi para magdagdag ng isang mahalagang presentasyon para sa bagong simula na sinasabi ng ating celebrant. Patuloy ni Luz. Sumenya si Luz kay Cardo sa likuran. Mabilis na nag-type si Cardo sa kanyang laptop na nakakonekta sa system ng hotel.
Sa isang iglap namatay ang mga ilaw sa entablado at bumukas ang higanteng LED screen sa likuran ni Imelda. Sa halip na isang slideshow ng mga lumang larawan, isang video ang nagplay. Ito ay ang video ni Imelda sa Alabang Country Club. Malinaw na malinaw ang paghampas niya sa golf ball, ang kanyang malakas na tawa, at ang sigla ng kanyang pangangatawan. Makikita rin ang timestamp sa ibaba ng video. Kuha noong panahon na sinasabi niyang nakaratay siya sa ospital. Nagsinghap ang mga panauhin. Ang senador na nasa unahang mesa ay napakunot noo. Tigil-itigil niyo yan. Tili ni Imelda pilit na kinakawayan ang mga tao sa tech booth. Peke iyan. Gawa-gawa lang ng babaeng yan. Ngunit hindi tumigil ang video. Sumunod ang footage mula sa charity ball kung saan masiglang nakikipagsayawan si Imelda habang ang kanyang wheelchair ay itinago. Pagkatapos ng mga video, lumitaw sa screen ang mga kopya ng bank statements. Itinuro ni Luz ang screen. Sinasabi po ni Madam Imelda, nakakarampot na lamang ang naiwan sa kanila. Malakas na sabi ni Luz. Ngunit ang nakikita ninyo ay ang mga ghost accounts kung saan niya itinago ang kanyang yaman, kabilang ang perang minana ko mula sa aking namatay na ina. Pera na pilit niyang kinuha sa akin para raw ipaayos ang kanilang bahay. Ang ingay sa ballroom ay umabot sa punto ng kaguluhan. Ang mga negosyanteng inaasahang mag-i-invest sa bagong proyekto ni Imelda ay nagsimulang mag-usap-usap nang mas insinan ang ilan ay nagpapakita na ng pagkasuklam. Sinungaling, sigaw ni Imelda. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit. Nanginig ang kanyang buong katawan. Dumampot siya ng isang kristal na baso ng tubig mula sa podium at buong lakas itong inihagis patungo kay Luz. Nakita ni Luz ang paglipad ng baso. Mabilis siyang umurong ng bahagya. Ang baso ay tumama sa pader sa likuran niya at nabasag nagkalat ang mga piraso ng salamin at tubig sa sahig. Ang pag-atake ay lalong nagpakita ng tunay na ugali ni Imelda sa harap ng lahat at hindi pa yan ang pinakamalala. Pagpapatuloy ni Luz, hindi nagpatinag sa pagwawala ni Imelda. Sumenyas muli siya kay Cardo. Isang huling dokumento ang lumabas sa malaking screen, ang loan agreement. Pinalaki ang bahagi kung saan nakasulat ang pangalan ng borrower. Ito po ay isang bank loan na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Kinuha po ito ni Madam Imelda noong nakaraang taon. Ngunit hindi niya ginamit ang kanyang pangalan. Ginamit niya ang pangalan ng kanyang nag-iisang apo, ang aking siyam na taong gulang na anak na si Mia. Ibinenta niya ang kinabukasan ng sarili niyang kadugo para punduhan ang kanyang mga biyahe at luho. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan bago sumabog ang malalakas na reaksyon, pandidiri, pagkadismaya. Isang lalaking may hawak na wine glass ang marahas na ibinaba ito sa mesa at tumayo umiling-iling bago naglakad palabas. Sumunod ang iba pang mga bisita, tinatalikuran ang pagdiriwang na naging isang malaking sirkus. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang malalaking pintuan ng ballroom. Pumasok ang 4 na lalaking nakasuot ng uniforme ng hukuman, mga court sheriffs, kasama nila si Cardo. Naglakad sila nang mabilis patungo sa entablado. Inilahad ng lead sheriff ang isang formal na dokumento kay Imelda. Ginang Imelda Suarez, kami po ay mula sa husgado. Dala po namin ang isang writ of preliminary attachment. Iniuutos po ng korte na pansamantalang kumpiskahin ang inyong mga personal na ari-arian na may halaga at i-freeze ang inyong mga bank accounts dahil sa kasong isinampal laban sa inyo para sa pandaraya at estafa. Tiningnan ni Imelda ang papel na parang isang nakakalasong ahas. Umatras siya ngunit mabilis na kumilos ang isa pang sheriff at inilagay ang isang sticker na may markang confiscated sa mamahaling Hermes bag ni Imelda na nakapatong sa isang upuan malapit sa podium. Huwag ninyong hawakan yan. Akin yan. Naghihisterikong bulyaw ni Imelda. Pilit niyang inagaw ang bag mula sa sheriff ngunit mabilis siyang napigilan. Lumingon si Imelda kay Victor
na nakatayo lamang sa isang gilid na mumutla at nanginginig. Victor, gumawa ka ng paraan. Paalisin mo ang mga taong ito. Tumingin si Victor sa kanyang ina pagkatapos ay kay Luz. Sa mga mata ni Luz, nakita niya ang isang pader na hindi na niya kailanman matitibag. Ibinaba ni Victor ang kanyang ulo. Hindi siya gumalaw. Wala siyang ginawa. Sa sobrang galit, kahihiyan at kawalan ng kakayahang kontrolin ang sitwasyon, biglang napahawak si Imelda sa kanyang dibdib. Nanlaki ang kanyang mga mata, humihingal ng malalim bago siya unti-unting napaluhod sa sahig, nagpapanggap na inaatake sa puso. "Ma!" Sigaw ni Victor, mabilis na lumapit at inalalaya ng ina. Nagkagulo ang mga natitirang staff ng hotel. 2 in-house medic ang mabilis na tumakbo paakyat ng entablado, dala ang kanilang mga gamit. Inilayo nila si Victor at agad na sinuri si Imelda. Habang nagkakagulo, tahimik na nakatayo si Luz sa isang gilid, pinagmamasdan ang huling eksena ng palabas ni Imelda. Lumapit sa kanya si Cardo at tumayo sa kanyang tabi. Ilang sandali pa tumayo ang isa sa mga medic at hinarap si Victor. "Sir, normal po ang vital signs ng pasyente. Ang kanyang blood pressure at heart rate ay nasa maayos na level. Wala po siyang nararanasang heart attack o kahit anong medical emergency." Narinig ito ng mga natitirang panauhin at sheriffs. Muling bumangon si Imelda, ang muka ay pinaghalong galit at lubos na pagkapahiya nang mapagtantong hindi gumana ang kanyang huling pag-arte. Tapos na ang palabas. Mahinang sabi ni Luz, sapat lamang para marinig ni Victor at Imelda. Tinalikuran niya ang entablado, ang mga nakakalat na piraso ng basag na baso at ang pamilyang minsang sumira sa kanyang pagkatao. Habang naglalakad siya palabas ng ballroom, kasabay ni Cardo, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib. Ang kadenang nakagapos sa kanya sa loob ng 10 taon ay tuluyan ng naputol. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang huli. Ang mga taong tulad ni Imelda ay hindi sumusuko ng walang ganti. Ngunit anuman ang mangyari, hindi na siya ang dating Luz. Handang-handa na siya sa susunod na yugto ng laban. 2 buwan matapos ang eskandalo sa Grand Gala, unti-unting nakahanap ng sariling ritmo ang buhay ni Luz. Sa opisina, ginawaran siya ng pambihirang promosyon. Mula sa pagiging isang simpleng miyembro ng marketing team, itinaas siya bilang marketing director matapos ang matagumpay na paglulunsad ng isang malaking kampanya na siya mismo ang nagplano. Ang kanyang opisina ay may sarili ng pintong salamin at ang pangalang Luz V. Minda Reyes ay nakaukit sa isang makintab na nameplate sa ibabaw ng kanyang mahogany na mesa. Papasok na sana siya sa isang meeting nang pumasok si Cardo, bitbit ang 2 tasa ng kape at isang supot ng mainit na pandesal. Naging madalas na bahagi ng kanyang umaga ang pagbisita ng abogado. Para sa bagong direktor, bati ni Cardo, inilalapag ang kape at tinapay sa mesa ni Luz. Ang kanyang nangiti ay nakakahawa, nagbibigay ng kakaibang sigla sa malamig na opisina. "Salamat, Cardo." Sagot ni Luz, tinatanggap ang kape. Sumimsim siya at naramdaman ang init na gumagapang sa kanyang lalamunan. "Masyado ka nang nag-aabala. Hindi mo naman kailangang gawin ito araw-araw." Umupo si Cardo sa tapat niya. "Gusto ko lang siguraduhin na kumakain ka. Bukod pa roon, kailangan kong i-update ka sa kaso." Nawala ang nangiti ni Luz. Mabilis na napalitan ng seryosong ekspresyon ang kanyang mukha. "Ano ang balita?" Naglabas si Cardo ng isang folder mula sa kanyang briefcase. "Ang civil case natin para sa pagpapawalang bisa ng diborsyo at hatian ng ari-arian ay umaandar na. Na-freeze na ng tuluyan ang mga accounts ni Imelda. Pero ang criminal case para sa estafa at identity theft, doon tayo may kaunting problema." Pinagsalikop ni Luz ang kanyang mga kamay. "Anong problema?" "Masyadong tahimik ang kampo nila," paliwanag ni Cardo. Ang kanyang kilay ay magkasalubong bakas ang pag-aalala. Simula noong gabi ng gala, hindi na nagpakita si Imelda sa publiko. Ang mga abogadong kinuha niya ay panay motion for extension ang ipinapasa
Parang pinapatagal nila ang proseso. At si Victor, hindi na rin natin mahagilap. Tumayo si Luz at naglakad patungo sa salamin na bintana ng kanyang opisina. Pinagmamasdan ang mabilis na daloy ng trapiko sa BGC. Iyan ang inaalala ko, Cardo. Kilala ko si Imelda. Ang pananahimik niya ay hindi tanda ng pagsuko. Ito ay paghahanda. Naghahanap siya ng butas ng kahinaan para makaganti. Lumapit si Cardo at tumayo sa tabi niya. Kaya nga kailangan mong mag-ingat, Luz. Doblehin mo ang pagbabantay kay Mia. Sinabihan mo na ba ang school niya? Umarap si Luz. Oo, nagbigay na ako ng litrato ni Imelda at Victor sa mga guro at guards. Wala silang pwedeng sunduin kung wala akong written authorization o kung hindi ako mismo ang tatawag. Si Aling Rosario lang ang tanging pinapayagan kong kumuha sa kanya kapag nag-overtime ako. Tumango si Cardo. Mabuti. Siguraduhin mo lang na laging suot ni Mia ang smartwatch niya. Naka-on ba palagi ang GPS niyon? Oo, nakasync sa phone ko. Nakikita ko kung nasaan siya anumang oras. Kinahapunan maagang umuwi si Luz. Inabutan niya si Mia sa sala nag-aaral ng kanyang mga leksyon kasama si Aling Rosario na nagtatahi ng isang lumang bestida. Mama, masayang patakbo ni Mia para yakapin siya. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ni Luz sa anak nila Langhap, ang amoy ng baby powder nito. Ito ang kanyang pinakamahalagang kayamanan, ang tanging dahilan kung bakit niya ipinaglalaban ang lahat. Kamusta ang school, anak? Okay naman po. Naka-perfect score po ako sa math quiz namin. Pagmamalaki ni Mia. Ang galing naman ng anak ko. Nakangiting sabi ni Luz. Binalingan niya si Aling Rosario. Salamat po ulit, Aling Rosario. Gusto niyo po bang maghapunan dito? Naku, huwag na. Nagluto ako ng sinigang sa bahay, baka lumamig. Maiwan ko na muna kayo. Paalam ng matanda sabay dampot ng kanyang tinatahi. Pagkaalis ni Aling Rosario, sabay na kumain ng hapunan ang mag-ina. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga nangyari sa buong araw. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Luz ang isang perpektong kapayapaan. Wala nang boses na nag-uutos, wala nang mga matang mapanghusga. Sila na lang dalawa ni Mia. Kinabukasan naging abala si Luz sa magkakasunod na meetings. Ang kampanya na pinamumunuan niya ay papalapit na sa launching date, kaya hindi siya magkanda-ugaga sa pag-aasikaso ng mga detalye. Bago mag-alas 3 ng hapon, habang nasa kalagitnaan ng isang presentation, kasama ang kanyang team, biglang umilaw at nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Hindi sana niya ito papansinin, ngunit nang makita niyang mula ito kay Teacher Joy, ang class advisor ni Mia agad, siyang humingi ng paumanhin at lumabas ng conference room. Sinagot niya ang tawag, ang kanyang puso ay biglang bumililis ang tibok. Hello, Teacher Joy. May problema ba kay Mia? Ang boses ng guro. Sa kabilang linya ay may halong pagkalito at kaunting kaba. Mami Luz, pasensya na po sa istorbo. Tumawag po ba kayo sa school kanina para ipasundo si Mia po? Kumunot ang noo ni Luz. Nagsimula ng manlamig ang kanyang mga kamay. Hindi po. Wala akong pinapupunta dyan. Bakit po? Kasi po, may nagpakilalang lola daw niya ang kumuha sa kanya sa gate. Sabi raw po noong babae, nagka-emergency daw po kayo sa opisina, kaya siya na ang pinasundo. Nakita po ng guard na sumama si Mia nang walang pagtutol, kaya inakala nilang totoo. Isang malamig na kaba, ang tila yelo na dumaloy sa mga ugat ni Luz. Halos mabitawan niya ang telepono. Sino-sinong baba? Hindi po malinaw sa guard dahil mabilis daw pong pinapasok sa loob ng sasakyan si Mia. Isang silver na van po. Teacher Joy, sinabi ko na sa inyo na walang ibang susundo sa anak ko, kundi ako o si Aling Rosario. Paano nangyaring? Pinigil ni Luz ang kanyang sarili bago pa man siya tuluyang sumigaw. Wala siyang panahon para manisi. Kailangan niyang kumilos. Tatawag ako ng pulis. Pakisabi sa guard na
I-secure ang CCTV footage. Binaba ni Luz ang tawag at nagmamadaling bumalik sa conference room. Kinuha niya ang kanyang bag nang walang pasabi, ikinagulat ng kanyang mga kasamahan. Ma'am Luz, may problema po ba? Tanong ng isa sa mga staff. Kailangan kong umalis. I-postpone ang meeting. Mabilis na sagot ni Luz bago tumakbo palabas ng opisina. Habang naghihintay ng elevator panginginig, na binuksan ni Luz ang tracking app sa kanyang telepono na konektado sa smartwatch ni Mia. Tinitigan niya ang screen naghihintay na lumitaw ang maliit na asul na tuldok na magtuturo kung nasaan ang kanyang anak. Ngunit sa halip na mapa, isang malaking pulang kahon ang bumulaga sa kanya. Nakasulat sa gitna nito ang mga salitang nagpabagsak sa kanyang buong mundo. Signal lost. Device unreachable. Napahawak si Luz sa pader. Ang paghinga niya ay naging mabilis at mababaw. Alam niya kung sino ang may kagagawa nito. Alam niya kung gaano kadesperado at kawalang awa ang babaeng iyon. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang telepono at tinawagan si Cardo. Cardo. Halos hindi makapagsalita si Luz. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot at galit. Wala si Mia. Kinuha siya ni Imelda. Habang bumabagtas ang sasakyan ni Cardo sa kahabaan ng South Luzon Expressway, nakapako ang tingin ni Luz sa kawalan. Ang bawat sandali ay tila isang oras ng paghihirap. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang mga hita ay mahigpit na nagkakapitan upang pigilan ang panginginig. Luz, kumalma ka. Pakiusap ni Cardo habang nakatutok sa kalsada. Alam nating hindi sasaktan ni Imelda si Mia dahil siya ang ginagamit niyang alas para makuha ang gusto niya. Kailangan nating maging matalas ang isip pagdating natin doon. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyari sa kanya, Cardo. Sagot ni Luz, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ito ang huling hangganan. Pagkatapos nito, tapos na ang lahat. Nakatanggap si Luz ng text mula kay Victor. Ito ang address ng kanilang rest house sa Tagaytay at ang passcode ng gate. Nilagyan din ito ng maikling mensahe. Patawarin mo ako, Luz. Nandito na sila. Nang marating nila ang Tagaytay, ang malamig na simoy ng hangin ay tila lalong nagpalamig sa tensyon sa loob ng sasakyan. Hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa. Sa labas ng rest house, nakita nilang nakaparada ang isang silver van. Mabilis silang lumapit sa gate at gamit ang passcode, nagawa nilang makapasok ng walang ingay. Sa loob ng malaking sala, nakaupo si Imelda sa isang sofa. Matalim ang mga mata habang nakatingin kay Mia na nakatayo sa may pintuan ng isang silid. Hindi man pisikal na nasasaktan ng bata, halatang takot na takot ito at nanginginig. Miyati, sigaw ni Luz nang makita ang anak. Mama, sambit ng bata, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa saya at takot. Tumayo si Imelda at humarang. Huwag kang lalapit. Luz, gusto mo bang makita ang anak mo na magdusa? Imelda, tama na. Sigaw ni Luz. Wala nang maidudulot na mabuti ang pagpapahirap mo sa bata. Ibalik mo siya sa akin. Nagkaroon ng mabilis na pagkilos. Sa pagtatangka ni Imelda, napigilan si Luz, nawalan siya ng balanse at nagkaroon ng bahagyang pagkakabungguan sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, bahagyang napaupo si Mia at tumama ang kanyang ulo sa gilid ng pintuan. Hindi ito malubha, ngunit nakita ni Luz ang maliit na gasgas sa noo ng anak. Para kay Luz, ang makita ang anak na may bahagyang pinsala ay higit pa sa sapat para mawala ang kanyang pagtitimpi. Ang kanyang boses ay naging matatag, walang bakas ng pangamba. Kinuha mo ang lahat sa akin, Imelda. Ngunit ang anak ko hindi mo na siya madadamay. Sa sandaling iyon, dumating ang mga pulis na tinawagan ni Cardo. Mabilis na pinalibutan ng bahay. Nang makita ni Imelda ang mga unipormadong tauhan, unti-unti siyang napaurong. Ang kanyang pagmamataas ay unti-unting naglalaho. Hindi niyo ako pwedeng hulihin, bahay ko ito. Sigaw ni Imelda,
Ngunit ang kanyang boses ay wala na ang dating awtoridad. Dali-daling tinakbuhan ni Luz si Mia at mahigpit itong niyakap. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Mama, natatakot po ako. Bulong ni Mia pilit na kumakapit sa leeg ng ina. Dinala nila si Mia sa labas habang pinoposasan si Imelda. Habang isinasakay ang matanda sa sasakyan ng mga pulis, tumingin ito kay Luz. Ang mga mata ni Imelda ay puno ng puot, ngunit nakita ni Luz ang isang bagay na mas malalim ang pagkadismaya ng isang taong natalo ng sarili niyang kasakiman. Sa loob ng ambulansyang tinawag nila, para sa isang check-up, hinaplos ni Luz ang noo ni Mia. Ang gasgas ay mababaw lamang, isang simpleng sugat na madaling maghihilom. Magiging maayos ang lahat, Mia, pangako ni Luz. Hinding-hindi na kita muling pababayaan. Naramdaman ni Luz ang paghahagod ng hangin sa labas ng bintana ng ambulansya. Ang gabi ay madilim, ngunit sa kanyang mga bisig ang kanyang mundo ay muling nabuo. Alam niyang ito ang huling kabanata ng kanilang paghihirap. Ang bagyo ay tapos na at ang kailangan na lamang nilang harapin ay ang hustisya sa korte. Binalingan ni Luz si Cardo na naghihintay sa labas ng ambulansya. Tumango siya bilang pasasalamat. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ang nakita niyang pag-aalala sa mukha ng abogado ay nagbigay sa kanya ng lakas na ang lahat ng ito ay para sa isang bagong simula. Ang loob ng Regional Trial Court sa Maynila ay nababalot ng isang malamig at mabigat na atmosfera. Maaga pa lamang siksikan na ang mga upuan sa gallery ng mga mamamahayag at mga taong mausisa. Sa gitna ng lahat ng ito, matiyagang naghihintay si Luz, suot ang isang disente at matikas na itim na suit. Sa kanyang tabi, nakaupo si Cardo na tahimik na sinusuri ang mga huling dokumento. Ilang sandali pa bumukas ang pinto at iniluwa nito ang mga opisyal ng bilangguan na nag-aakay kay Imelda Suarez. Ang dating reyna ng Alabang ay hindi na maaninag sa babaeng nakasuot ng kupas na kulay asul na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay walang buhay at siya ay nakaupo sa isang wheelchair na tila isang matandang walang kakayahang maglakad. Sa bawat hakbang ng pag-aakay sa kanya, bulong ng bulong si Imelda ng mga salitang hindi maintindihan. Nang makita niya ang mga tao sa gallery, bigla siyang tumingin sa malayo. Tila hindi niya nakikita ang mundong nasa harap niya. Nang magsimula ang pagbasa sa mga kaso, ang pagkidnap sa menor de edad, ang pagpepeke ng mga dokumento, at ang malawakang pangungulimbat ng yaman, ang bawat salita ng taga-usig ay tumatagos sa katahimikan ng bulwagan. Sa bawat pagbanggit sa mga krimen, si Imelda ay bahagyang nangangatog na tila isang batang natatakot. Tumayo ang abogado ni Imelda at nagsagawa ng isang huling pagtatangka. Kagalang-galang na hukom, ang aking kliyente ay dumaranas ng malalang paghina ng isipan. Hindi niya lubos na nauunawaan ang mga pangyayari sa loob ng silid na ito. Hindi makatarungan na litisin ng isang matandang na sa ganitong kondisyon. Naramdaman ni Luz ang pangangailangan na tumayo. Kahit hindi siya tinawag ng hukom, naglakad siya patungo sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Imelda. Kagalang-galang na hukom, panimula ni Luz. Ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang nakikita ninyo ay isang pagganap lamang. Ilang buwan pa lamang ang nakalilipas, ang babaeng ito ang nagplano ng pagkidnap sa aking anak. Siya ang nagbigay ng mga instruksyon sa telepono. Siya ang nagmaniobra ng mga account sa bangko. At siya ang humarap sa mga investor noong gabing iyon ng may ganap na talino at katalasan. Bumaling si Luz kay Imelda. Imelda, hindi na kailangan ng pag-arte. Tapos na ang palabas. Alam nating dalawa ang katotohanan. Sa isang iglap, tila may nagbago sa ekspresyon ni Imelda. Ang kanyang mga mata na kanina ay nakatingin sa kawalan ay biglang nagliwanag ng isang masamang anyo. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nakalaylay ay biglang humigpit sa braso ng wheelchair. Walang hiya ka. Sigaw ni Imelda, ang kanyang boses
ay malinaw at puno ng puot. Ang pagganap ay tuluyang gumuho. Dahil sa iyo nawala ang lahat sa akin. Dahil sa iyo nabulok ako sa kulungan. Ang buong silid ay napuno ng bulungan. Ang mga hukom ay mabilis na nagmartilyo sa lamesa upang ibalik ang katahimikan. Nakita ninyo kagalang-galang, dagdag ni Luz, habang tumitingin sa hukom. Ang talino niya ay hindi nawala. Ang kanyang kasamaan ay naroon pa rin. Sa pagkakataong yon tinawag bilang huling saksi si Victor. Siya ay mukhang matandang tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng maikling panahon. Nang tumayo siya sa saksi, hindi siya tumingin sa kanyang ina. Tumingin siya kay Luz. Nanay ko siya. Panimula ni Victor, ang kanyang tinig ay basag. Ngunit hindi ko na siya maipagtatanggol. Ang lahat ng ginawa niya, mula sa pagmanipula sa aming mag-asawa hanggang sa paggamit sa pangalan ng sarili niyang apo para sa sarili niyang karangyaan. Lahat ng yon ay totoo. Hindi siya baliw. Siya ay mapagkunwari. Bumaling ang hukom sa mga hurado at pagkatapos ay sa mga nakaupo. Matapos ang ilang oras ng deliberasyon ng hatol ay inilabas. Dahil sa bigat ng mga ebidensya at sa kawalan ng anumang basihan, sa pagtanggi ng nasasakdal, hinahatulan ng korte si Imelda Suarez ng 7 taong pagkabilanggo para sa bawat kasong estafa at pagkidnap na dapat pagsilbihan ng magkakasunod. Iniuutos din ng korte ang pagbabalik ng lahat ng pondong ninakaw mula sa ari-arian ni Mia Reyes. Ang pagtama ng martilyo sa mesa ay tila hudyat ng pagwawakas ng isang mahabang kabanata. Ang bawat hampas ay nagpapatibay sa katotohanang tapos na ang paghihirap ni Luz. Si Imelda ay sumigaw ng mga sumpa, pilit na kumakawala sa mga gwardiya, ngunit wala na siyang magagawa. Siya ay dinala palabas ng silid, ang kanyang sigaw ay unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyang maglaho sa koridor. Naiwan si Luz sa gitna ng silid. Nakita niya si Victor na nakayuko sa isang tabi, tila isang taong nawalan ng direksyon. Ngunit hindi na siya ang dati. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng pagkilala mula sa taong walang pakialam sa kanya. Lumapit si Cardo kay Luz at dahan-dahang hinawakan ang kanyang balikat. Tapos na, Luz. Malaya ka na. Tumingin si Luz sa malaking bintana ng korte. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa salamin, nagbibigay ng ningning sa silid. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Hindi lamang siya malaya sa korte, malaya siya sa mga tanikala ng nakaraan na matagal na nagkulong sa kanyang puso. Paglabas nila sa gusali, sinalubong sila ng liwanag ng hapon. Maraming mamamahayag ang nag-aabang sa labas, ngunit hindi na kailangang magsalita ni Luz. Ang kanyang mukha ay sapat na isang mukha ng isang babaeng hindi na kailangang magtago, isang babaeng natutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Tiningnan ni Luz ang kanyang relo. Oras na para sunduin si Mia. Oras na para magsimulang mabuhay, hindi bilang biktima ng iba, kundi bilang may-ari ng sarili niyang tadhana. Isang payapang umaga, halos 1 taon na ang nakalipas mula nang mahatulan si Imelda Suarez sa loob ng maliit, ngunit maaliwalas na apartment ni Luz sa Quezon City. Ang amoy ng mainit na kape at pritong isda ay humahalimuyak sa hangin. Ang sikat ng araw ay marahang dumadampi sa mga dilaw na fresya na nakalagay sa isang florera sa gitna ng hapagkainan. Nakaupo si Luz sa harap ng mesa suot ang kanyang simpleng pambahay habang binabasa ang ilang dokumento para sa kanyang pundasyon, ang Sinag Foundation. Ito ay isang organisasyong itinatag niya para sa mga kababaihang nawalan ng boses tulad niya noong una upang tulungan silang makatayo sa sariling mga paa. Lumabas si Mia mula sa kanyang silid, suot ang uniforme ng paaralan. Mama, tapos na po akong mag-ayos. Tumayo si Luz at hinalikan ang noo ng kanyang anak. Ang bilis naman. Halika na, kumain na tayo. Inihanda ko na ang paborito mong almusal.
Habang kumakain napansin ni Luz ang saya sa mga mata ni Mia. Hindi na ito ang batang matatakutin na nakita niya sa Tagaytay. Ngayon ang kanyang anak ay palatawa aktibo sa paaralan at higit sa lahat ramdam nito ang seguridad sa kanilang tahanan. Mama, masaya po ako na dito tayo nakatira, wika ni Mia habang ngumunguya ng pandesal. Dito hindi ko po nararamdaman na may nagbabawal sa akin na maging masaya. Hinaplos ni Luz ang kamay ng anak. Dahil ito ang tunay nating tahanan, Mia. Dito ang boses natin ay mahalaga. Matapos ihatid si Mia sa paaralan, dumiretso si Luz sa kanyang opisina. Pagdating niya sa BGC, sinalubong siya ng kanyang mga kasamahan nang may malapad na ngiti. Ang kanyang posisyon bilang marketing director ay hindi lang nagbigay sa kanya ng titulo. Ito ay patunay ng kanyang kakayahan na matagal niyang ikinulong sa loob ng isang mansyong puno ng kasinungalingan. Bandang hapon nakipagkita si Luz kay Cardo sa isang parke malapit sa opisina. Naupo sila sa ilalim ng isang malaking puno, pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa damuhan. Kumusta ang takbo ng foundation? Tanong ni Cardo habang inilalapag ang 2 baso ng malamig na tsa. Maayos na maayos mo, sagot ni Luz. Marami kaming natutulungan. Nakakausap ko ang mga kababaihan na nakaranas ng matinding pagsubok sa buhay at sa bawat kwento nila, mas lalo kong napagtatanto na hindi ako nag-iisa. Ang sakit na pinagdaanan ko ay naging mitya ng kanilang pagbangon. Tumingin si Cardo kay Luz ng matagal. Hanga ako sa iyo, Luz. Ang lahat ng ginawa mo, mula sa paglaban sa korte hanggang sa pagtulong sa iba, ay nagpapakita kung gaano ka katatag. Ngumiti si Luz. Hindi ko ito magagawa kung wala ang tulong mo, Cardo. Maraming salamat sa pagiging sandigan ko nung mga panahong pakiramdam ko ay wala na akong mapupuntahan. Luz. Simula ni Cardo, ang kanyang boses ay mas malambot. Matagal ko nang gustong itanong. Handa ka na bang bumuo ng panibagong pahina? Hindi lang para sa trabaho kundi para sa atin. Natigilan si Luz. Tiningnan niya si Cardo, ang lalaking hindi siya iniwan sa gitna ng sigwa. Nakita niya rito ang sinseridad na matagal niyang hinanap. Hinawakan niya ang kamay nito, isang pagtanggap na hindi na kailangan ng maraming salita. Pagdating ng katapusan ng linggo, nagpasya silang mag-ina at si Cardo na magtungo sa isang tahimik na dalampasigan sa Batangas. Ang paghampas ng mga alon sa pampang ay tila isang himig ng katahimikan. Walang bakas ng nakaraang gulo. Ang tanging naroon ay ang sariwang hangin at ang pangako ng isang bukas na malaya. Habang naglalakad sa basang buhangin, hinubad ni Luz ang kanyang tsinelas. Naramdaman niya ang lamig ng tubig sa kanyang mga paa. Kinuha niya ang isang patpat at nagsimulang magsulat sa buhangin. Luz V. Minda Reyes. Sa isang iglap dumating ang isang malaking alon at nilamon ang mga titik. Ngunit hindi nalungkot si Luz. Alam niyang ang pangalang iyon ay hindi na kailangang isulat sa buhangin upang manatili. Ito ay nakaukit na sa kanyang puso, sa kanyang tagumpay at sa bawat desisyong ginagawa niya para sa kanyang kinabukasan. Lumapit si Mia at humawak sa kanyang kamay habang si Cardo naman ay nasa kabilang dako, naghihintay sa kanilang pagbabalik sa sasakyan. Tumingala si Luz sa papalubog na araw. Ang langit ay kulay kahel at rosas, isang magandang pagtatapos para sa isang mahabang laban. Sa kanyang isipan, nagpaabot siya ng isang huling pasasalamat sa kanyang ina. Mama, malaya na ako. Kami na ni Mia ay malaya na. Naramdaman niya ang mainit na ihip ng hangin sa kanyang pisngi, tila isang haplos ng pag-aproba mula sa nakaraan. Tinalikuran na niya ang lahat ng mapapait na alaala. Ang tanging nakaharap sa kanya ngayon ay ang malawak na dagat ng mga posibilidad, ang walang hanggang pagmamahal ng kanyang anak at ang bagong pag-ibig na naghihintay sa kanya. Humakbang si Luz nang may buong tiwala. Hindi na siya lilingon pa. Ang kwento ng babaeng minsang nakalimot sa sarili ay nagtapos na.
Ang kwento ng babaeng nagmamay-ari ng sarili niyang buhay ay nagsisimula pa lamang mas malalim, mas makulay at mas malaya kaysa sa dati. At sa ilalim ng nagniningning na mga bituin, sa dalampasigan ang pangalan ni Luz Biminda Reyes ay hindi na lamang isang pangalan, ito ay simbolo ng isang taong bumangon mula sa alabok at nagningning ng higit pa sa inaasahan ng sinuman.